Bayan, isa pong magandang hapon muli. Setyembre 18, Miyerkules, ang araw po. Muli ito po ang inyong Kuya Ed TV sa katauhan po ng Kuya Ed, no? At ipinababatid lamang po namin na patuloy po kami papasalamat sa atin pong mga kasama na tumutunghay sa ating pong programa sa Kuya Ed TV, Direct to the Point. At muli po ay nakikiusap po muli ang Kuya Ed na practice na po ito, na sa tuwing magdadaos po tayo ng programa, tayo po ay mananalangin, no? At sa mga kapatid naming Muslim, assalamualaikum po, ang katahimikan at pag-ibig at kapayapaan naway sumapuso natin sa ngalan ni Allah. At sa kakristyanuhan po, I will invite you for the respect for our prayer. Yuko po natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, muli Ama ay nananalangin kami. Ibinabalik po namin Ama sa iyo ang pagpupuri at kadakailaan ng iyong pag-ibig sa amin Ama. Nagpapasalamat po kami Ama sa patuloy mo pong pag-iingat at sa mga biyayang iginagawad mo po sa amin. Maraming salamat din po Ama na iningatan mo ang sambayan ng ito at patuloy at nananatili Ama na may takot sa iyo Ama, sapagkat ikaw ay sadya naman pong napakadakila at maluwalhati. Purihin po ang iyong dakilang pangalan Ama, at hinihingi po namin Ama ang kapatawaran ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At nananawagan po kaming muli sa lahat ng kapulungan na concern po sa ating topic ngayon. Naway mabuksan ang kanilang mga isipan at mawala po ang kanilang mga pag-uumingting sa mga estilo at kaparaanan na may kapahamakan at kawalanghiyaan. Muli din po ay pinagpasalamat po namin na ikaw po ang gumigit na sa amin sa mga araw na to't sandali, at muli Ama, nananalig kami Ama sa ngalan po ng aming dakilang Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus, nakamit na po namin ang aming mga panalangin sa iyo. Amen. Bayan, muli ay papasadahan po natin yung ating mga greeting as of kay, alam nyo na mahirap nagtatampo yung ating mga taga-subaybay, ano? Hindi ko po kayo mabati lahat, pero ako po yung nananalig na makakaabot po sa inyo yung pagbati na ito. Unang-una po ay pagbati po sa taga-Aurora, kay Marcela, kay Janet po sa La Union, at kay brother Jan sa Iloilo, maging yung mga kabro at mga kapatid nating taga-subaybay sa atin sa San Jose del Monte, Bulacan, maging yung pong mga grupo at chapter ng Guardian sa Quirino, maging po sa NCR or National Capital Region, yung ating pong brother sa Parañaque, at ang ating pong brother din at sister sa Acacia, Pasig, maging po sa Taguig Das Signal Village. Bumabati po kami. Maraming salamat po. Sadya namang hindi kayo bumibitaw kay Kuya Ed. Sa Balyan family, marami rin pong salamat. Sa Hagunoy, Bagong Bayan, and the others from Tuktukan, Wawa, Tunapindan, no? O Upper, Lower at Central Bikutan. Binabati po namin yung mga chapter at mga brother namin dyan. Sa Cagayan de Oro, kay Kuya Al Gesta. Sa Jensan po, kay Kuya Larry Magbanwa. At sa Cotabato, kay Brother Master Sergeant Cantiber, yung First Scout Ranger. At may activity po sila ngayon doon. Sa Valencia, sa mga Sibug family, at sa Our Lady of Lourdes Academy sa Tungkong Mangga sa Bulacan.
where the headquarters of the RAM is located there. No? Binabati po namin kayo at isa rin po sa sa napakaganda pong pagbati, isa pong pagbubugay sa katatapos lamang pong eleksyon sa School Parents and Teachers Association ng Alae Elementary School. Welcome po at binabati po namin ang mga newly elected officer. Isa po ang inyong Kuya Ed na pinagkatiwalaan po na ika nga mag-run as their new president. Marami pong salamat sa pagtitiwala. Sa Iligan, ang Industrial City of the South Eagle Club, under po ng NMR2 and all the region on NMR2 Eagles Club. At sa lahat po ng May We Always Be chapter there in the whole island of the, what we call this, Philippine Island. Mga brad, binabati ko po kayo. And the other from the organization, Samahan, Kapatiran, at ng Fraternal. Isa pong magandang hapon at hoping na nabigay ko po yung concept na pagbati ko po sa inyo. No? At however, atin pong tatalakayin ngayon, TV Clip 026-18, 2024 Wednesday, appropriately. Ang ating pong paunang tatalakayin ay ang tungkol sa naging pangyayari sa katayuan ni Representative Estela Quimbo sa marami pala nitong involvement, for her involvement in particular corruptions. Ito pong si Estela Quimbo ay marami pong mismong kanyang mga kababayan sa Marikina bilang Marikina representative. Nagulat po ang taong bayan. At ika nga ay lumabas ang tunay na anyo ng ating ika nga representative ng Marikina. Sa kanya pong kagrabe-grabe. Bag pa lang may milyones na. So ngayon, nahaharap po siya sa extra, I hope, investigation ata or special investigation regarding sa kanyang mga mga properties at yung kanyang mga glamorous belongings na nabili na ang sahod niya lang ay 250,000. Meron po siyang bilyones, then yung kanya pong fork barrel na 300 ninyo. Ito po, ang kinakalabasan po nito ngayon, hindi ko lang po alam. Ambot lang kung makatulog pa ni. Pero, tanawi lang natin ba kung makakatulog pa. Opo, pero sa mga impormasyon, pilit po namin kinakapa at ika nga, Joy, kuya, pamonitor lang ng area. Ika nga, tignan lang natin kung ano yung mga respond ng taong bayan. Pero apparently or precisely ba yan, ang response sa kanya ay napakataas bilang isang buhaya. Ngayon po, ang mga nakikita po natin ngayon nito, challenge ay mukhang ang Senado ay magbibigay o magpapatawag, hoping on that, nagagawin nga nila kasi alam mo naman, pakwan-pakol. Dominus effect po yan. Opo. At makikita po natin kasi si Representative Herrera, parang Vilma Santos, parang yung bato ni Darna ay dala ni Congressman Herrera. Walang kalusot-lusot po sa investigasyon sa pagtalakay po ng privation doon sa Congress, no? At yung balitaktakan po doon ay talagang sadya naman pong hindi po mas maituturing. Pero you
learning. Kasi nakikita po natin kung paano particularly umiikot, kung ano ang kanilang mga palusot. Pero gaba-gaba lang yan kasi ang gaba hindi naman niya mag-ingon. Sabi nga ni BP. Opo, at ito nga po ang isa. Now she on the hot seat. At masaya po tayo dahil meron po tayong kakampi sa Kongreso, maliban pa kay Congressman Rodante Marcoleta, ay may mga lumalabas pa talaga. Kaya nga po, mahirap pong mahirap akusahan ang isang libro dahil hindi mo gusto yung pamagat nito. Pero kapag nabasa mo na kung ano ang nilalaman nito, magugulat ka. Di ba? Napakarami palang importanteng dapat itong makita at mabasa. Particularly na nakasanghay at nakalaman sa kung ano po ang punto. So, congratulations, Representative Estela Kimbo, sa yung paninikil ay yung mga adlib na etc. sa Senate hearing, sa Congress hearing tungkol sa supposed to be proposed budget for 2025. At ikinararangal po ng taong bayan na nabalatan na naman po ang isang may pagkabuhaya sa ating pong gobyerno. Hoping po lahat po sila mabalatan at humarap po sila sa tamang kaso. Kasi po ang ombudsman ay nagmamanman lang, looking forwardly. Hindi sila nagdi-discriminate, but they are always waiting for the submissions of the filing case. At ang masasabi po ng taong bayan sa kanya pong mga ginagawa, mabuti nga sa'yo. Sabi po ng butiki. Opo. At ang pangalawa po sa ating listahan karon o ngayon ay isa pong text na galing po ito sa Canada. BBM on his negative state in his public service and performances. Wala po talaga. Hindi po mapasinungalingan at hindi pong mailihim kung ano po ang pagkatao, kung ano po ang yung ginagawa ngayon. Legitimately, ang di sa concurrent sa condition po ay talaga pong mauuwi. Depende po sa kung ano ang gusto ng mangyari ng Ginoo. O horizontal or vertically siyang lalabas sa Congress, sa Malacanang o whatsoever, idaan siya sa, alam niyo po, in a census ba yan, ha? Ito, advance info. Ang people's power po ay much more in the what we call in the biggest form. Ay sadya pong nakaamba para po itong parang cobra na looking for a good opportunity and chances. Kasi hindi po talaga kaya. Isipin nyo, lahat na ng mga involvement from Kingdom of Jesus Christ, from PhilHealth, and the other involvement doon sa mga basapera, involved. Isipin nyo, pakain sa kanya sona, 20 million. Pagkatapos sa kanyang arrangement o tinatawag natin program to be is 29 dahil sa 29. So average of 9. Then after this one, yung 89 billion na inatas niya sa chairman ng PhilHealth ay directly in command. Hindi po kasi hindi po talaga maitago.
Kung may apoy, may usok. Hindi ma-deny. Kaya nga po, lumalabas dito ang biglaan na lang ba? Ibigla ang imbulto, biglaan pong mga arrangement, biglaan pong eto na, hindi na maawat. Supposedly, pag nangyari po ito ay ang biglaan pagsasara ng airport at mga pantalan to assure na wala pong lalabas sa mga nanunungkulan ngayon. At haharapin po natin ang pagresolba at pagluwa nila ng salapi na kanila pong kinamkam. Lalo na yung si Saldico. Meron pa naman yun, yung kaibigan niya si Banat Bay, no, tuwan-tuwa at hat na hat. Tingnan nyo, ito galing din ito sa sa mga Filipino community. Marcos didn't look back for what Duterte give honor per Marcos buried. Ayan po ang isa. Yan po ang isa, no? Ito pa, physical lang po ito, bayan, Nag-uusap lang po tayo, kunyari tayo lang din nagkakaunawaan. Normal ba sa isang tao na sa haba ng panahon ng mga tumanggi, tumutol, kung pwede, mabulok ka dyan sa kalsada, no? Ayaw silang payagang mailibing sa libingan ng bayani. Dahil may karapatan naman po na mailibing sa libingan ng bayani si Senior President Marcos kasi sundalo po siya ng Second World War and then naging presidente. So talagang may karapatan po. Pero ang mga administrasyon magmula kay Cory hanggang kay Pinoy ay tumututol. Ang hindi lamang po natin makuhaan ng tamang konklusyon ba? Kasi hindi naman sila sumasagot eh. Huta, tanungin mo si Bongbong Marcos, putang inang yan, ngingiti-ngitian ka lang Hindi sila makapagbigay ng konkretong statement na nagpapasalamat nga kami na naipalibing ang aming ama, pero dahil sa under po ko ng aking asawa at minamanipula po ni Romualdez ang aking asawa, hindi po ako makatanggi. Yung mga ganun bang inaantay ng taong bayan ba? Bayan. Hindi natin naririnig sa kanya. Punyemas, ano ba yan? Ano bang kulang? Hindi naman na binarang. Hindi naman kinulam. Wala. Sus. Alam nyo naman bayan na kami po ang isa sa solido na gumawa ng kaparaanan sa 31 million maging kay Ate Sara. Pero dito ko lang po napagtanto, no? Sa excuse me po, sa pagkakataon na to, na bakit kadali-dali namang sagutin na maraming salamat po formerly President na inutuka lang namin na mailibing mo yung father namin. Pero excuse me po. Pero baliwala po sa amin yun. Addicted po kami. Yan bang ibig ko bang sabihin ba? Wala bang tamang at wastong paglingon man lang bilang pagtanaw na lang ng pagpapasalamat na ang magulang mo sa'yo. Hindi nyo nga naipalibing eh. Kadami-dami ninyong pera. Total, di ka naman nagbabayad ng 203 billion. Property asset. Ano na? Pwede mo yung gawa niya ng casket. Tapos ilibing sa gitna ng dagat. Di? Marcos Sea. Hindi na West Philippine Sea, kundi Marcos Sea. The different. Hindi man lang, wala man lang, ni man lang public address, ni ano man lang, utangina, wala man lang. Bayan, sapat ba kayo? Sapat ba tayo na ganun lang? Drug test. Utang ngiti lang. Wala din.
Yung kanyang mga involvement, excuse me po, apparently kitang-kita, and precisely there is documented and stated involvement niya. Wala lang din. Yung kanyang ipinagmamalaki bayan na 500 floodway na hindi naman sa kanya. Alam, asan yung budget? Asan yung kalaki-laki? Asan yung budget sa DPWH? Asan yung budget sa DSWD? Ang lalaki ng mga budget na ito, hinayupak nito, lalaki. Pero wala tayong makita. Yung driver na na-involved sa Batangas, doon sa drugs, wala na. Sarsuela ba? Yung ba kung babaybayin natin ba yan, yung mga palabas, programa na palabas, ay ghost yung artista, ghost yung kontrabida, ghost yung mga producer, ghost yung director, ghost lahat, pati yung ghost lahat eh. Wala ba yan? Ngayon ngal-ngal sila. Si Kuya Ed kasama yan sa mga destabilizer. Pero yung ginagawa nila, hindi ba pag-destabilize yun ng pera ng bayan? Lagi na lang, ang taong bayan na lang ang laging pulutan. Nakawin ang nakawin eh. Romansahin at rapin ang pera. Tapos bandang huli, nawawala na. Pakinggan nyo po ang mga viral investigation regarding Proposal 2025. May mararamdaman kayong trilyones na nawawala. Nasaan? Nasaan na yung trilyones na nawawala na? Wala na. Parang sinabi niya, hindi na magtatanong yung putang ng mga taong bayan niya, mga tanga naman yan. Birahin natin ng birahin. Nakawan. Kasi hindi na tayo makakaulit, hindi na tayo makakatakbo, at hindi na tayo mananalo. Yung Marcos line-up na yan. Thank you po, Black Bear. Thank you po salamat po sa inyong gift. Thank you po. Very well appreciated po. Yung ganyan klase, pagkatapos hindi na po yan tatakbo. Yung kanyang line-up, pagsabihin pa natin anong ganda ng mga line-up, kahit magbigay pa yan ng 5,000 bawat ulo, kukunin niya ng taong bayan pero hindi sila iboboto. Grabe yun. Yung amin status census namin, mga censuses namin, kasi sinasabi nila may SWS survey. Kami po actual pong survey. Yung mga, kung nakikita nyo sa FB, yung sinong gusto nyo, ito pa, si Marcos pa ba, o si Digong, ano po ang inyo? Nakikita nyo yan? That is true. Reliable. Actual survey. Hindi yung bigla na lang bayaran mo na 5 milyon, tayo panalo. Ganun na nangyayari sa SWS. Thank you po, Ma'am Butters. Bets Sky, salamat po. Thank you po. Walang mangyayari. Ganun lang kadali po. Ganun lang po ang sitwasyon. Ganun lang nila pinaiikot ang taong bayan. But hindi po nila alam na ang ginagawa po natin sa kanila is yung actual. Doon po sa presiding na ginagawa po nung census, gala-gala census tawag na. Huwag kayong magpakasiguro. Yung gala-gala census na yan, yung akala nyo lang ina-purpose, ganyan diya. That is the true survey. Kaya po magsabi po tayo ng totoo kapag dumating po yung mga survey na yan, kung ano po yung ating damdamin. Kung ano po ang nakikita nating mabuti para sa taong bayan, para sa atin, at para sa bansa. Huwag po kayong matakot. Takot mo diya. Kung buhay lang, mga 6 na beses na akong nabuhay, 6 na beses na rin ako namatay sa mga threat. Kung maniniwala kayo, pwede ba? Kadali-dali mag-threat sa social media, pero hindi mo naman kayang gawin pag harap-harapan. Huwag kayo maniwala. Ito, ang text po ito ng atin pong
atin pong mga kababayan sa Filipino community po. Ayan po. Hindi man lang nag-isip si Marcos bilang pagpapasalamat sa pagpapalibing ng kanyang ama. Thank you po, Ma'am Min. Salamat po sa coins. Thank you po. Yung bang ikaw, may gawin kang mabuti para sa akin as favor, magpapasalamat. Araw-araw po, from Monday to Friday, dito po sa akin live sa TikTok, lagi po ako magpapasalamat. Pero sila, wala eh. Pagkatapos nilang makamit yung kanilang interes, ganyan po klase manggamit ang mga Marcos. Gamitero. Mas matindi pa kay Ninoy Aquino. Ninoy Aquino, ginawa lang tayong komunista eh. Sa Marcos, gagawin nilang mandarambong yung Senado at Kongreso. Talo ka. Komunista lang eh. Ito, mandarambong eh. Wala naman pera sa komunista eh. May pera ba sa komunista? Wala. Diretsuhan lang pong salita. Walang pera sa komunista. Kita mo nga, binawasan ng sahod ang AFP at ang PMP, ang ginawa ng mga makabayang black at ang mga supporter ng MPA sa Congress at saka sa Senate. Aba, nagbigay ng budget, pambili ng mga pusil at bala. Sipin nyo kagaling. Sipin nyo. Nabuwang na po ang gobyerno ba? Oo, pero nabuwang na sila. Hindi yung tunay na gobyerno. Pakatandaan lang po natin na tayo po ang tunay na governance ng ating pong bansa, ng ating pong republika. Huwag po silang magpakasiguro. Ang masaklap lang nito, hindi na nga sila makakasigurong manalo, pero ninakaw naman nila yung pera ng sambayanan. Kaya nga po, ang dapat mangyari, be execute. Wala pong lalabas. Romualdez, hindi yan makakalabas ang katakot-takot. Luluwa po yan ng dugo para mailabas sa mga nakaw. Marcos, labas yan. Lisa, labas yan. Lahat po sila, lahat, pati si Stella Kimbo, pati po si Saldico, lahat po sila. Lahat po. Kaya po, muli ay nananawagan kami na magkaisa po tayo para ibalik po yung death penalty para po sa mga mandarambong at magnanakaw. Ibalik po natin, magkaisa po tayo sa panawagan, ibalik po ang death penalty. Wala na po tayong ibang magagawa hanggat hindi po natin nabibigyan ng pabor ang death penalty. Ibigay po natin, ibalik po natin ang death penalty para po sa kanila. At gusto po natin makita kung effective ang death penalty na yan sa pamamagitan po ng firing squad. Ang ibang bansa po, sa totoo lang, Middle East, China, Korea, Singapore, okay po sa kanilang firing squad. Bakit po dito sa Pilipinas, ayaw na ayaw nila ang firing squad? Lethal injection at saka silya elektrika. Kasi po, magnanakaw sila. Their own rule of core of their what we call orders and policy in a protection para po sa kanila. Hindi po para proteksyonan yung mga law na yan, mga law na yan na batas para po sa proteksyon po sa kanila. Kaya po nananawagan po ang Kuya Ed TV at ang 10 po ng mga vlogger dito po sa social media na magkaisa po tayo sa tinig na ibalik po. Napakabilis ng pagbabago kapag meron na, approve na yung batas, bayan, na meron pong death penalty, especially in curriculum na kung paano mo ninakaw, anong antas ng iyong pagnanakaw, ano ang ground ng iyong pagnanakaw. Magsisipag anuhan po yan, magsisipag tinuan yan. Lalo yung mga puser na mga Chinese, mga raw products maker. Yan po, kasi may death penalty, aalis po yan dito. Sa lahat po ng organisadong sindikato na nasa atin po, kasi meron po tayong community, Chinese community. Tingnan mo,
Sino ang drugs-related involved ng malakihan? Di ba China? Pag nasa China sila, hindi sila pwedeng magtulak ng ganong karami ng mga shabu at cocaine. Kasi firing squad po. Tingnan mo, kung si Alice Guo ay gumagawa ng pogo sa China, ilang Alice Guo pa ang gawin mo? Mag-1,000 Alice Guo ka pa, lahat po yan, patay. Kaya papatayin ka, wala pong sugal sa China. Dito sa Pilipinas, kapag nahuli ka na ikaw ay drug syndicate, miyembro ka ng 14K, 15K, 16K, at lahat ng K sa'yo, VIP ka sa kulungan. Welcome na welcome sa sa DOJ, yung mga big syndicate. Kapag ikaw naman ay sa sugal, lahat ng involvement sa sugal. Basta sugal ang pinag-usapan. VIP ka, susunduin ka pa ng private chartered plane. At kapag involved ka sa lahat ng ibang klase mga kasindikatuhan, maliban sa drugs at sugal, VIP mo. Meron ka pang taxi sa Oblo. Meron ka pang tagalinis ng buyon. Mayor de mayores ka pa. Yan po ang pinakamalupit. Basta galing po kayo sa sindikato ng etc. You are VIP 3. Pero kung meron po tayong death penalty, kung ako, masaya ako na pinatay yung Chinese doon sa loob ng kulungan. Kasi confirmed sila. Dapat nga diyan ginagamit na sinasabi natin license to kill. Tsaka, mano pa ay alisin na. Alisin ang Chinese community dito. Ano po sila? Isa po silang tinik na itinanim sa ating republika. Base po sa mga pag-aaral, ang China po ang gumagawa ng katarantaduhan ng kabalbalan. Tingnan niyo sa West Philippine Sea, ganun-ganunin na lang ang Navy natin. Pero kapag ginano mo yun sa kanila, pagmamalaki nila, may kanyon sila, may missile sila, ipinapantakot lang. Hindi nila naiisip na 40,000 against 900 sa Yulton. Ang nasugatan, 2. Ang namatay sa sugat, 1. At lahat po nakabalik sa Pilipinas. Kaya wag naman tayong matakot, utang bayan. Kahit pa sabihin natin may supersonic sila. Kahit sabihin pa nila na nagawa nila si Voltis 5 at si Masing Garci na kanilang mga tagapagtanggol. Wag po kayong agad babahag ang Kuya Ed, kasi tayo, ganito lang gamit natin. Gamitin natin ang mga balbal. Yung mga aswang, gamitin. Mga mangkukulam, gamitin. Mambabarang, gamitin. Yung tikbalang, gamitin. Kapre, gamitin. Kaya man ang oldest nating mga pananaw at pagtitiwala. Naniniwala tayo sa ganyan. Nangatay silingan na balbal. Gamitin! Huwag lang matakot. Takot na sa sarili lang natin ang takot. Sila nga, hindi natatakot, ikaw natakot ka. So, mga mambabarang dyan na taga-bukid, kabalo na mo kung kinsan barangin ninyo ba. O sana, kunin na kayo ni Lord, kay ang babait ninyo, mga simple mong kawatan. Then, ang pang-apat po sa ating gustong talakayin po rito ay ito pong yung manifestation ni Congressman Marcoleta for the people of our country is agree. Sa totoo lang po, kung makikita po natin, minority kasi po yan si Congressman Marcoleta. Ang tumututol po sa kanya sa plenary ay ang majority.
Hindi na nga nila pinapagsalita ang minority na ang gusto nilang mangyari ay majority lang. Paano po tayo magpapatupad ng tinatawag natin check and balance? Paano po tayo magpapatupad ng equal in amendment? No? Paano po tayo magpapatupad kung ang pinatutupad nila ay mali na? Isasang-ayon lang tayo, murag man tayo mga bulaga. Di po ba, bayan? So, meron po kasi ritong budget check to be considered as 6.325 trillion. Saki. Pagtutuluan na naman ng laway ng mga buhaya yan. Nandyan na, Kimbo, Saldico, Romualdez, si Marcos, si Lisa. Pagtutuluan na naman nila ng alaklang-palakang bukid. Hindi pa kayo kunin ni Lord. Grabe. Nung minsan ka bang na-stroke, na-light ka, dapat tinuluyan ka na ni Lord. Nagpalakpakan pa. Maniwala kay palakpakan ng taong bayan. Napapansin nyo ba ilang araw nang hindi nagpapakita sila? Wala lang, no? Okay. Then, ito nga po, kaya nga po, pinagpapasalamat po natin na hanggang sa karon ay meron po tayong tinatawag ng tagapagtanggol at maaasahan po natin sa plenary. Dito po yung pagbibigay po ng manifestation ni Congressman Marcoleta para po sa taong bayan. Kaya po kami, nagsisikap po kami na ilakad po sa inyo na wag po natin kalimutan si Kadante Rodante Marcoleta. Kikita nyo naman po. Para na, meron bang congressman ngayon na, ito tanong lang bayan, in concern na nag-uusap po tayo. Meron ba maliban kay Marcoleta na ipinagtatanggol yung kapakanan ng taong bayan sa plenary? At regarding the budget and etc. Yung siya po ang bumabalanse kasi sa check and balance kailangan po talaga natin yan. Kung check and balance is concerned. Oo, kailangan po 'yan. Match po 'yan. Minority at saka majority. Pero tinan nyo, nagkakaroon ng tulakan at gipitan na silat sila na lang. Don't worry about, huwag mo nang pansinin na kanyang sitwasyon. Kaya, Kuya Dante Marcoleta, saludo po kami sa pagsisikap nyo po. Maraming salamat at hindi nyo po pinababayaan ang taong bayan. At makakaasa po kayo, Ka Dante, na kami po ay susuporta sa likod po ng programa ng Kuya Ed TV at lapian ng kapatiran ng mga makabagong katipunero ng bansa. Samahan at fraternal. Susuporta po kami sa inyo, Kuya Dante. At alam namin na may magagawa ka para sa amin. Sa likod na maraming salamat din. At naging bill na po yung ating sinasabi natin senior citizen bill. Meron na po akong pambili ng alam niyo na, may pambili na po ako ng Losartan. Para po sa high blood, meron na po tayong pambili para sa uric at sa diabetes at saka sa sugar. Sa blood sugar. Meron na pong pambili kahit papaano. Maibsan yung sakit ng ating katawang nararamdaman. Kaya minsan po yung sobra po sa nung bata ka pa, padayon, parang wala kang iniiwasan, walang bawal pa, butang na, no? Hurot ang kinabuhi. Pero pag tigulang na, pagtanda na siging kapit na sa pader, sus pastila, kaluoy. At ito nga po, marami po salamat, Ka Dante, dahil napakalaki po nito. Malaki pong maitutulong itong 6.325 trillion. Kung ang taong bayan po ang siyang magbe-benefit po nito, bayan, napakalaki po. Kaya suportahan po natin, bayan, ang ginagawang aksyon ng Ka Dante Marcoleta.
Marami po yan sila. At yun nga po, ay kagaya po nitong mga sumusunod na amin pong ika nga broadcast na, pero unfinal pa kasi nga alam nyo na may mga tawag nito, may mga submission pa kasi not final pa. Tingnan, isipin nyo ba yan, yung line up po ni Duterte. Tingnan nyo naman ba yan, kung aalamin natin, sila talaga may ginagawa sila, hindi yung bulusok na lang sabay nakaw. Ano yan? Pasok na lang. Para bang si Alice Guo. Puta, naging mayor na lang. Ilang 6 months lang. Mayor na agad ng Banban. Walang pinagmulan. Ang sasabihin lang sa inyo, lumaki po ako sa farm. Nag-aral po ako sa farm, mayor. Alam ko po pag nalulungkot ang baboy at natutuwa ang manok, mayor. Kulokoy. Duterte lineup. Congressman Marcoleta. Yes, check po. Talagang hindi natin pong mapapasinungalingan. Talaga pong nagseserbisyo ito sa ngalan ng taong bayan at sa ngalan ng Diyos. Paulo Duterte. Kahit pa akusasyon nito na miyembro ng 14K. Sabi niya, apil mo na yung 15, 16, 17, 18 hanggang 22K sa imong mata. Maldito. At least, sasabihin ko sa inyo, good at good siya. Ganyan lang. Appearance na po yan ng Duterte. Hindi po yan magpadarang sa inyo. Hindi. Huwag nyo lang kantiin yung kanilang magbangayan mo. Doc Lorin Badoy. Kasama to sa SMNI. Yung mga kontra. Ito yung mga word of the LCAC. Against po ito sa sa mga, alam mo na, sa komunista. Ito si Glenn Chong. Matagal na ito. Sinasabi nga may korupsyon. May korupsyon ang gobyerno. May korupsyon behind Marcos. Pero sa una, parang siyempre, mainit pa yung damdamin ng Uniteam at tayo nga ay sa bumuo sa 31 milyones, parang masakit pang pakinggan. Yung dipuga, pastelan, manulay, karon, hutang ina, it is like a sweet music in our ear. Yung mga expose na sinasabi niya, yes, true. Lawyer Salvador Panelo, ito si Singkito. Ito, pasipa Jepoy. Jepoy. Pero bright po yan. Ganyan-ganyan lang yan. Pero bright po yan. Kasi kailangan po natin ang mandato ng mga abogado na siyang nakakaunawa at nakakaintindi sa deliberation ng mga batas. At kung ano ang batas, paano magiging batas, at paano ito ipatutupad bilang batas. Check po tayo dyan. Si Mayor Baste Duterte, ito yung parang bugoy-bugoy ang dating to. Masayang-masaya mga tropa nitong mga acro, kasi acro ang fraternity na ito. Si Mayor Baste Duterte. Pero, siyempre, hindi yan. Bloodline na yan ng Duterte. Kaya ganyan sila pong kamahal ng taong bayan. At sinasabi po natin na we stand with the 31 million kasi umasa po tayo na base po sa agreement noon nang nag-uumpisa ang Uniteam na talaga pong ganito mga wow, very sweet project. Kung ito patuto pa rin po yun, wala po tayong alalahanin. Ang problema, hindi na nga pinatupad, nagnakaw pa. Anak na puta naman, pastilan, wala bang taga-bukid yan? Tapos itong si lawyer Victor Rodriguez, yung may expose na dating speaker ni Bongbong, na bigla na lang bigla tapos karon dali. Yan ang mahirap. Kaya may mga balang dala ng umalis sa'yo kasi nga hindi mo tinitignan yung ginagawa mo.
si Trixie Angeles. Sus Marius. Philosopher din ito. Maaasahan po natin sila, bayan, sa pagpanukala ng wasto at tamang batas. And we ask to them, itong mga tao na to po, basta nagpakilala po tayo, ay may magagawa po sa atin. Talaga. At yung inanimous po rito ay si Ted Filon. Yung Mr. Expose. Si Kuya Ted Filon. Pag medyo alanganin, di ba? Si Kuya Ted Filon. Si Ka Eric Celes. Patay sila rito. Si Badoy at saka si Celes. Sige, fight! Sila ang gusto. Sila ang gustong tumayo bilang tinig at partido sa bayan. Bigay natin. Bigay po natin. Basta wag lang po tayo mawala ng pag-asa na may mga talagang tagapagtanggol sa kapakanan at pabor po para sa atin sa taong bayan. Wag po tayong mawawalan ng mga pag-asa. Si General Bantag, yung wanted ngayon na hindi nila mahuli. Si Normiswari, hindi nila mahuli. Adlock sila. Normiswari, pakpakan kayo. Ngayatik na mga grupo ng mga Muslim. Si Kibuloy lang ang kaya nyo. Si Kibuloy lang ang kaya nyo. Kaya nyo dulain. Pero yan, si Diwata Torre, si Marbil, kadto dito, Cotabato, sus, hutang ina. Tara. Basin tigpas ang wala eh. Namimili lang kayo ng dudulain. Ate. General Bantag. Tapos kayo dyan. At si Colonel Kerubin. Apparently, ito si Colonel Kerubin Bayan, ito ay National Party. Kinuha agad siya ng National Party. Nationalismo ba? Nationalismo Party. Kasi nga, Medal of Valor. Pero gaya nga na sa amin, ang gusto namin ay makita niya na may mga karapat dapat na dapat paglagyan sa kanya. In order, alam niyo naman na hangad din ito ang patuloy na pagsiservisyo, dili alintana na ang kumupkup sa kanya ay nationalismo, na which is nandun din si Marcos. Ang tanong, Dobe, pakwan pakuol yan. Pag pangit ang performance mo, pangit mo tanan. Dominis effect yan. Sige, tingnan natin, bayan. Sino ang tatakbo pang nationalismo ang mananalo karon? Nang dahil sa reputasyon ni BBM. Wala, bayan. Wala po. Wala pong mudaog. Kaya nga, sa amin, kay Marinesman si Colonel Kerubin at yan po yung aming Medal of Valor. Kaya po kami nakikiusap sa kanya na sana mabuksan pang second chances na total, may pera yung party, nationalismo party. Basta totoo ka sa taong bayan, parang hindi mo naman kailangan. Doon ako kasi mababudgetan yung aking parang ganon ang isiste. Parang hindi po namin nakuha yung punto. Naalala nyo si Mr. Walis sa Congress? Yung nagwawalis sa Congress? Magkano po na nun? Magkano ang budget nun bayan nang manalo siya sa Kongreso? Yung nagwawalis? Sino? May nakakaalala ba sa inyo? Total, alam ko meron eh. Sensya na kayo, inop ko yung aking comment kasi sa mga sa pagiging kulokoy nitong mga nagpapakilalang BBM. Pero hindi po sila BBM. Mga dilawan po yan. Gusto lang nila na ibagsak ang sisi kasi nga, tinan mo, lusaw na lusaw si BBM ngayon. Kaya nakikiusap po kami patuloy na sana, no? Pero ito po, ginagawa po namin ito kasi gusto po namin talaga ang liderato at yung kanya pang combat experiences na po pwede po natin masabi na in the times that we need a person
to decide to conduct operation o subject for planning, very well done na po ang taong ito, si Colonel Ariel Kerubin. Kami na po ang nagsingit nito sa line-up kasi may inalis kami. Kasi inalis po namin kasi alam niyo na, kailangan niyo munang hanapin ang kanyang sarili. Yun lang po malinaw. Tapos si Senador Bato de la Rosa, mahina nga lang siya kapag kaharap niya si Mayora Alice Guo. Napakalambot nila. Ano kaya ang anting-anting netong lintik na babae na to? Lahat sila na nadodominahan. Ngayon, tinatawanan lang sila. Sabi niya, ang tanga ang gago naloko ko naman taas-taasan lang ng kilay. No, your honor, hindi po. Promise po, your honor. Naniniwala kayo ng ganon? Promise? Wala po, your honor. Parang ganun lang, no? Pero sa mata ng mga taong nag-oobserba sa takbo at sa dagan ng investigasyon na ginagawa nila, alam nyo kung sino ang napupulaan? Yung gobyerno. Tinatawanan lang ni Alice Guo. Kay ang lalambot nila pag nakita nila si Alice Guo. Dapat ang mga nagtatanong yan ay ang mga investigador, kalakip, ang isang abogado. Wala putang na panyabot mo investigan. NBI at saka DILG. Nag-selfie. Yun pa ang tinatanong noong nakaraan episode ko. Yun ang tinatanong ng International Foreign News Affair. Bakit ganun ang Pilipinas? Sineselebrate pa nila yung taong may kasalanan, yung taong itinuring na ganyan, kaysa yung mga taong dapat ganito. Di naman nila kayang sagutin yun kasi bakit? Pabor sa pabor. Pabor nila ngayon administrasyon nila ngayon. Kaya pag natapos ang pabor sa administrasyon nila karon, ang haharapin naman nila ay administrasyon ng mga bilanggo at preso. Sa dami ng kaso, sigurado. Ito si Senador Bongo. Maganda rin ang dating nito. Doon sa, ano ba yun sa hospital, Damayan? Na parang suporta sa mga pasyente. Sabay tira naman ito. Ang banat niya lang. Nakabawi siya. Yung salitang, pera nyo ba to? Sekretary, pera nyo to? Kasi siya, sarili siyang pera para tustusan ang kanyang programa. Kaya medyo matibay din ito. At saka bilyonaryo po itong tao na to. Kung perang pag-uusapan, gaya po na sinabi ni Digong, kung perang pag-uusapan, hindi na po ito magnanakaw. Bayan, hindi na, yan po ang maganda sa mga mayayaman na. Hindi na po yan magnanakaw. Pagkilala na lang as respeto ang kanilang habol. Pero wag naman dulain, wag naman siraan. So yan po ang mga line-up. Marcoleta, Paulo Duterte, Larin Badoy, Glenn Chong, Salvador Panelo, Baste Duterte, Victor Rodriguez, Trixie Angeles, Ted Pailon, Ka Eric Celis, General Bantag, Kuya Colonel Kerubin, Bato de la Rosa at Bongo. Yan po yung sa ngayon na line-up na inaano nila. At may pampinali po yan. Meron po yung pamfinal. At kung pamfinal po, amin pong ibinubundol sa inyo yung katayuan po ni Colonel Kerubin. Kaya maaasahan ko lalo na sa West Philippine Sea ang problema. Opo. At gaya rin po na nangyayaring investigasyon ngayon, sa mga tanong ni Representative D. Herrera, itong DNNR, walang utilization.
Pero kung titignan nyo, yung DNNR, walang utilization, pero napakalaki ng binigay na budget. Ano ba yung binigay na budget niya sa una? Ang aking mga report nung nakaraan tungkol sa budget ng Kongreso sa ano, kung magkano ang budget. Ang laki po ba yan? Kung totoo lang, ang laki po ng budget ng DSWD, ng DNNR. Ibang klase po. Parang nasa isang buko ata yun. Malaki po talaga. Malaki ang budget. Malaki ang budget nila. Malaki. Malaki po ang budget ng DNNR. Na ngayon, ang laki ng question. Bilyones din na ito eh. Ang problema rito, wala silang utilization. Kaya wala po silang sinasabing request. Ongoing po ang investigasyon nito at malaki po ang nakikita natin figure kung sino ang mga taong nasa likod nito ng DNNR. Bakit ganito ang nangyayari sa kanila at yung mga panggasta sa pondo na nagmula po sa salapi ng bayan. Ito po si Honorable Herrera for her good job regarding po sa investigasyon ng free wifi. wala pa yung kontraktor ng free wifi, wala na rin yung budget. Ma'am Honorable Herrera, maraming salamat po at supalpal po sa inyong ginawa si Estela Kimbo. 10 ng kanyang mga alipores at mga abogado. Hindi nila akalain na mayroong isang matayog din na babae na nakakuha ng agimat ni Darna na hindi rin umaatras. Pangalawa, may ulo at may utak. Wala pang abogado yan. Wala po siyang katulad ng cheering squad ni Estela. Yung tatanong mo na, ano sasagot ko? Nga ganun, guilty na guilty. Ano ulit tatanong, sasagot ko ulit. Ano yung itatanong? Nga ganun tanungan. Parang si Alice Guo. There are a bunch of goddamn attorney sa likod. So yun po ang malinaw sa kanya. Kaya maraming salamat po, Honorable Herrera, sa inyo pong ginagawa na pagsisikap para makita kung papaano at saan napunta ang pera. Wala pa nga namang wifi. Wala na rin pera. Paano na kung dumating na yung contractor ng wifi? Bilyon na naman. Di po ba? Wala na naman. At ito nga po, galit na galit. Bayan. Galit na galit si Tambaluslos. At napikon sa salita ni BP Sara na misuse daw ang budget. So, nasasaktan din pala ang buhaya sa laki ng kanyang salapat at sa kapal ng kanyang balat sa katawan at balat sa muka. Hindi po kami papayag na malustay ang salapi ng bayan sa mga unexplainable causes na sanhi ng kanilang kapabayaan. Yung explainable causes, sanhi ng yung pagnanakaw. Paano yun? Di po ba bayan? Kaya nga. At kitang-kita. Alam niyo, nakapagtataka, no? Puro mga guilty. Tsaka masyado silang alarmatic ngayon. Ano na? Line up ni BBM. Salyado. Lahat duplikado. Lahat ang putang ina. Involved sa kawatan. Involvement nila sa pagnanakaw, sa pera. Lahat po involved sa pera. Ano pong gagawin natin bayan kung ganyan ang ganyan po yung kanilang mga parating bayan? Siyempre, hindi natin sila iboboto. Patatapusin na natin sila ng kanilang serbisyo karon.
So ang mga huling sandali at araw po na kanilang gagawin ay to expedite and scrutinize yung kanilang mga report transparency para masagot nila yung kanilang mga gastos para ma-acquit sila sa kaso. Yan po ang kanilang gagawin. Kasi kung Mayo, ano na pong buwan ngayon? September, so 8 months na lang. Tapos ang maliligayang araw ng Yoka ba? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoong may kapal dahil hindi po talaga siyang nagpabaya, hindi po nila tayo pinabayaan at sa punto po na tayo naman po ay nagsiservisyo, no? At gaya po ng text naman kinukulit po ako sa pagbigay ng GCash number para sa kahit maliit lang na tulong, no? Makatulong po tayo sa mga paaralang elementarya ng tribo dito po sa Bukidnon. Sa totoo po, katatapos lang ng eleksyon ng General PTA o SPTA, School PTA Association of Alae, na elected po tayo bilang presidente. So, mudugang nasab yung ating po mga panukala at proyekto na sa totoo lang, meron din pong malaking problema ang eskwelahan dahil po, alam nyo naman yung proseso ng pagkakaroon po ng tama, bilingual condition, no, as per by the law is concerned para maging legally, hindi na po maging pagpalagyan natin usapin sa kaso sa school o kay civil man yan, so 50 years. Pero pagkatapos ng 50 years, yung mga estudyante diyan may mga anak na rin, nag-aaral diyan. Tapos lately, masasabing squatter. Kaya yung mga censuses po nila, yung paaralan na 1956 pa, and then po yung mga latest survey 2021 siguro, 2022, 23, bigla sa kanila na yung parte. Bigla po ba? Opo. At yun po ay isa sa proyekto po ni Kuya Ed na makatutulong po kasi ang 3 kwarto ng room para sa estudyante. Opo, makakatulong at mayroong mga previous na kwarto na since 1956 pa, ieskwelahan na. So po, dumarating po tayo sa pagiging gabok dahil nga po sa tagal ng panahong sinubok. So isa po yun na magiging project po ni Kuya Ed na matulungan po ang paaralan at maihangyo sa mayor, sa right council na kung po pwede ay maamyendahan at madagdagan ang paaralan po. At yun nga po, nagsisika po yung SPTA year 2024 to 25 na maka-accommodate po kami ng tama at wastong programa. So pag nakita ko po bayan na medyo may kakapusan at merong po ay bayo ko by cruz siguro, magbibigay na po ako ng GCash number para sa inyo pong mga maliit na tulong. Yun po yung aming filosofiya sa school na pag-usapan namin. Ang maliit pong ambag, kapag inambag-ambag ng mga mag-aambag sa patuloy na pag-ambag, yung ambag na po yan ay malaki na. Pero, siyempre, nag-ambag tayo sa saganang kakayanan po natin, ay malaki na pong aumento at tulong sa kung ano pong proyekto. At yun po ang pangako ng Kuya Ed, yung transparency way, makakaabot po sa inyo na hindi po ginastos hindi po ginastos sa Jollibee ang inyo pong maidodonate na pera. Bagkus, makikita nyo po yung transparency video regarding the actual program and report po ni Kuya Ed
na meron pong mangyayari kung sakali. Kaya nga po iniisip ko to be advised for, ika nga, dapat ba o napapanahon ba? Kasi kung kaya naman pag-ambag-ambagan, mahirap po kasi na sabihin na ginagamit natin ng ano, 'di ba? Tapos ganun ang mangyayari. Hindi po ako sanay kasi. Hindi po tayo sanay na ganyan po yung sa atin. At yun nga po, kung po pwede, bigyan ako ng time. Medyo lumalaki po kasi yung scope natin at nasasakupan base sa pagsiservisyo. Sanay naman po tayo magserbisyo. Masaya po makasama yung mga bago kong mga team ngayon sa School Parents and Teacher Association of Alae Elementary School. Masaya po kasi bukod po sa inaakala natin, lahat na po sila. May mga partisipasyon po sila at we belong to all elected president of the school. So, announcedly na meron po tayong ika nga an act of consideration as parents consideration. Siyempre, nakalahad na rin po ang lahat para po sa pagsiservisyo bilang mga guro. Kalaki po namin ang aming pong principal. Sino nga uli yun, ma? Yung principal. Ha? Si Ma'am Banji? Oo, si Ma'am Banji. So, yung principal po namin. Pasensya na po kayo bukas. Talagang iaano ko po yung pangalan. Ang dami po kasi, dami na po natin ika nga in connection. Pero sige po, at ganun lang po ang buhay. Ika nga, kahit pa paano, meron po tayong matututunan. In act of this, ay ika nga, maraming salamat. At ito nga po, dumarating na naman ang punto na alam nyo na, it's better way to say adios than said it goodbye. Kung ano po meron ako ngayon, maraming salamat po. At kung tomorrow, meron na naman ulit, thank you. Maraming salamat po. At ang iyon lang po ang ni Kuya Ed, no? Keep on touch lang po yung aking mga sa inyo, yung inyong heart, yung inyong gift po sa akin. Maraming salamat po. Please like, share, then follow na rin po. Then share nyo lang po, subscribe nyo po yung ating YouTube channel, Kuya Ed TV po. Meron po tayong Kuya Ed TV YouTube channel. Yung lahat po ng aking presentation ngayon, dina-download ko po doon sa YouTube. So, yung hindi nyo na, hindi nyo po na naabutan, nakalagay po doon from 01, 02, 03, 04, hanggang ito ngayon po, na ngayon, 25 na. TV Clip 01, TV Clip 25 nung ngayon, bukas 26. So, pansamantala po, nag-umpisa na naman tayo ng maaga, 1:30. Ngayon eksakto na naman po, alam niyo naman may time being, lagi naman po. At labis po ang aming pasasalamat, bayan, at descript ko na naman uli yung panibagong mga text kasi marami pong nagte-text. So, isolated, paikot-ikot lang ang text. So, ang kinukuha ko po ngayon, yung mga nasagot ko na, yung mga na topic na, yung mga hindi pa na ganyan, yan po yung aking kinukuha as part na ma-learn po natin. So, muli po, ang Kuya Ed TV po ay lubos pong nagpapaalam at nagpapasalamat at marami pong salamat sa aking bagong katim ngayon sa SPTA Alae Elementary School 2024 and 2025.
Maraming salamat po. Iiwan ko pong muli ang salita ng ating ama ng Katipunan na si Gat Andres Bonifacio na sana ay maging panuntunan nating lahat pare-pareho na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po. Ang Kuya Ed TV po. Kita uli po tayo bukas at the same time. Thank you po. Maraming salamat at sa inyo po mga gift. Thank you.